Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi o umaga sa inyo mga ka-romance ko. Andito na naman tayo sa mga kwentong pag-ibig na pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko. Matapos ang gabing pinagsaluhan namin ni Kumare, ay walang araw o gabi na hindi ko siya napanaginipan. 3 linggo ang lumipas matapos namin iyon ginawa. Ay parang wala sa sarili akong pumapasok sa trabaho. Samot-saring kwestiyon ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Una ay kung bakit ko ba ginawa ang bagay na iyon. Pangalawa, nagkasala ako sa mata ng Diyos at sa babaeng pinangakuan kong hindi ko sasaktan. Ngunit heto at nasaktan ko na nga. Pangatlo, ay kung bakit nagustuhan ko ang nangyari at paulit-ulit na hinahanap ang presensya ni Kumare. Alam kong mali. Ngunit heto, at para akong gago na wala sa sarili. Isang araw, nagyaya ang mga katrabaho ko na mag-iinuman daw pampawala sana ng pagod. Agad naman akong sumang-ayon para naman kahit sandali ay mawala saglit sa aking isipan si Kumare. Halos hindi na ako nakakasagot sa mga tawag ng asawa ko. Sa tuwing nangungumusta ito, ay okay lang ang tanging na isagot ko. Kahit pa nga minsan ay naglalambing ito. At wala sa sariling umuoo lang ako. Minsan nga, nagtataka nga ito kung bakit ba daw ako nagkakaganito. Nairason ko na lamang ang trabaho ko. Gusto na nga nito na umalis ako sa trabaho at pumirmi na lamang sa bahay. Ngunit hindi ko magawa. Ayoko naging pabigat at pasanin sa asawa ko. Dahil una sa lahat, ako dapat ang sumusuporta sa mga pangangailangan nila at hindi yung asawa ko. Habang papunta sa inuman, ay panay tunog ang cellphone ko. Akala ko si Mrs. Ngunit laking gulat ko na lang na iba ang numerong tumatawag. Hindi ko na sinagot dahil baka wrong call lang. Ngunit nang tumawag uli, ay walang pag-aatubiling sinagot ko na. At gayon na lamang ang pagkagulat ko nang tinig ni Kumare ang narinig ko. Parang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang mga boses na iyon. Sinagot ko ito. Pinapapunta niya daw ako sa bahay nila dahil meron daw siyang gustong ibigay. Hindi na ako nagdalawang isip at agad naman ako nagpaalam sa mga kasama ko. Nang makarating sa bahay ni Kumare, ay inasikaso agad ako nito. Una, ay nagulat pa ako sa paghalik niya sa mga labi ko. Hindi ko nagawang tumanggi dahil kusa namang gumalaw ang mga labi ko sa pagtugon sa mga halik nito. Matapos ang pinagsaluhang hapunan, ay alam kong iba naman ang aming pagsasaluhan.
Pumunta muna sa itaas si kumare dahil may kukunin lang daw ito at magsa-shower. Naghintay ako ng ilang minuto at tinawag na ako ni kumare na pumunta daw ako sa itaas. Kumatok muna ako ng 2 beses at pinihit na ang seradura. Ngunit laking gulat ko na lang nang sa pagpasok ko ay walang isang saplot si kumare. Nakatayo ito patalikod at maharahang hinahaplos ang mga binti pataas, pababa at pinapahira ng lotion ang makikinis at mapuputi nitong mga hita. Agad naman akong napalunok ng sunod-sunod, pinagpapawisan ng malapot dahil sa tanawing sobrang ganda. Maliban sa perpektong hugis ng katawan, ay agaw atensyon din ang maumbok nitong likuran. Tumikhim ako para maagaw ang atensyon nito sa ginagawa. Hindi ito nagulat at alam ko kung bakit. Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang humarap ito. Halos hindi naman ako makahinga nang dahan-dahan itong lumalapit papunta sa kinaroroonan ko. Noong unang gabi kasi namin ay hindi ko maaninag ang magandang tanawin nito. Ngunit ngayon ay harap-harapan ko na itong pinagmamasdan. Kay gandang tanawin, ani na lamang ng isip ko. Dahan-dahan ang paghaplos nito sa mga braso ko hanggang sa sinunggaban na nito ang mga nakaawang ng mga labi ko. At doon na nangyari ang hindi na dapat na mangyari pa. Isang bagay ang kanyang binigay at yun ay ang aming proteksyon.